Ang gabing iyon ay dapat sanay isa lamang sa maraming tahimik na Biyernes sa Las Pinas, isang marangyang restaurant na may halong istilong Espanyol at Pilipino sa pusod ng Salcedo Village, Makati. Ang hangin, na sinasala ng mamahaling air conditioner, ay may bahagyang halimuyak ng truffle oil at bagong lutong paella na sinamahan ng malambing na tugtog ng piano mula sa sulok ng silid. Ang bawat mesa ay pinalamutian ng pinong mantel na puti at kumikinang na kubyertos na sumasalamin sa nagliliyab na liwanag mula sa mga candlestick. Para kay Mateo Alcantara, isang tycoon sa real estate na halos kasing yaman ng kanyang ambisyon, ang setting ay perpekto para sa kanyang date kasama si Celeste Mendoza, ang kanyang kasalukuyang kasintahan. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Suot ni Mateo ang isang barong Tagalog na gawa sa pinakamahusay na pinyahusi. May mga burdang pinaghalong tradisyonal at modernong disenyo na sumisimbolo sa kanyang pagkakakilanlan. Isang taong matibay ang ugat sa kulturang Pilipino, ngunit laging nakatutok sa hinaharap. Sa kanyang harapan, si Celeste ay kumikinang sa isang itim na cocktail dress. Ang kanyang balat ay parang perlas sa liwanag ng kandila, at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng turon na may langka. Ngunit sa pagitan nila, sa tabi ni Mateo, naroon si Lila, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na nakaupo ng tahimik. Ang kanyang malalaking mata ay malalim at nagmamasid. Si Lila ay abala sa kanyang kulay rosas na toy phone. Pinipindot ang mga plastic button ba nito? Nagpapanggap na tumatawag sa isang tao, ngunit ang kanyang mga mata ay walang patid na sinusundan ang bawat galaw ng kanyang ama at ng magandang babaeng nakaupo sa tapat nito. Si Mateo Alcantara, isang pangalan na naglalagay ng tunog ng kapangyarihan at kayamanan sa mundo ng negosyo. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kaakibat na malaking presyo. Ang kanyang opisina sa BGC ay naging kanyang ikalawang tahanan, at ang kanyang tahanan, isang malawak na mansion sa Forbes Park, ay madalas na walang laman maliban sa mga katulong. Ang kanyang dating asawa, si Elena, ay umalis dahil sa kanyang kawalan. Bit-bit ang kanilang pag-ibig at ang kanilang nawasak na pangarap. Ang tanging koneksyon niya sa nakaraan ay si Lila, ang kanilang anak. Si Lila, na sa kanyang edad ay tila mas matanda kaysa sa kanyang taon, ay madalas na tahimik. Ngunit ang kanyang pagiging obserbasyon ay kasing talas ng isang agila na sumusunod sa bawat galaw ng biktima nito. Nais ni Mateo na maging mas maayos na ama, subalit ang tawag ng negosyo ay tila isang sirena na naghila sa kanya palayo. Si Celeste, sa kabilang banda, ay ang larawan ng kagandahan at kaakit-akit. Ang kanyang tawa ay kasing gaan ng kampanilya. Ang kanyang mga mata ay parang bituin sa kalangitan ng gabi. Ngunit kung pagmamasdan mo ng mas matagal, makikita mo ang isang bagay na malamig, halos malayo, sa ilalim ng kanyang matamis na panlabas. Ito ay isang bagay na tanging ang malalim na intuisyon ng isang bata, o marahil ang malalim na karanasan ng isang matanda, ang makahuhula. Ngunit para kay Mateo, na bulag sa pagkahumaling at sa pananaw ng kanyang ambisyon, si Celeste ay ang perpektong katuwang, maganda, matalino, at laging sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagkukwentuhan tungkol sa mga pinakabagong balita sa negosyo at ang susunod nilang bakasyon sa Europa, dinala na ng waiter ang mga appetizer. Ang masaganang amoy ng sopa de ajo, isang creamy garlic soup, ay pumuno sa himpapawid. Para kay Mateo, ito ay isang pamilyar na amoy, isang paborito mula sa kanyang pagkabata. Habang inilalagay ng waiter ang mainit na mangkok sa harapan nila, biglang nag-vibrate ang phone card ni Mateo. Isang mahalagang tawag, anya, tungkol sa isang malaking land deal sa Cebu. Umalis siya ng sandali mula sa mesa, tumalikod ng bahagya para makipag-usap, ngunit hindi siya nawala sa paningin ni Lila. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Lila
na nakatutok sa kanyang kulay rosas na telepono ay biglang lumihis. Napansin niya ang kakaibang paggalaw ni Celeste. Ang babaeng nakangiti kanina ay biglang naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumusuri sa paligid, lalo na kay Mateo na nakatalikod. Sa isang iglap, kinuha ni Celeste ang kanyang maliit na clutch bag at mula doon, inilabas ang isang maliit, puting tableta. Ang galaw niya ay mabilis at halos hindi mahahalata. Ngunit para sa matalas na mata ni Lila, ito ay parang slow motion. Kitang-kita ni Lila kung paano mabilis na inihulog ni Celeste ang tableta sa mainit na sopa de ajo ni Mateo. At pagkatapos ay mabilis na binalik ang supot sa kanyang clutch. Ang mga kamay ni Celeste ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mga mata ay lumihis, umiiwas sa anumang posibleng kontak. Ang maliit na pawis sa kanyang noo ay isang detalyeng hindi napansin ng sinuman, maliban kay Lila. Hindi agad nakapagsalita si Lila. Ang kanyang isip, tulad ng isang computer na nagpoproseso ng impormasyon, ay pilit na inuunawa ang kakaibang pangyayari. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan ng nakita niya, ngunit ang kanyang instinto ay nagsasabing may mali. Ang tahimik na alarmang ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang murang isipan. Dahan-dahan, hinila niya ang manggas ng barong ni Mateo. "Papa," bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tugtog ng piano. Nagpatuloy si Mateo sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang isip ay nakatuon sa bilyong pisong transaksyon sa Cebu. "Sandali lang, anak," anya. Hindi tinitingnan si Lila. Ngunit si Lila ay hindi sumuko. Mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa mangkok ng sopas. Pagkatapos ay kay Celeste na ngayon ay nakangiti na muli. Tila walang nangyari. Ang tingin ni Lila kay Celeste ay puno ng pagkalito at pagdududa. Walang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng libu-libong katanungan. Sa wakas, natapos ni Mateo ang tawag. Binalik niya ang kanyang atensyon kay Lila na ang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang anak. Ang mga mata na tila may nais ipahiwatig. Sumunod ang tingin niya sa kung saan nakatingin si Lila, sa mangkok ng sopa de ajo. Pagkatapos ay kay Celeste, na ngayon ay abala sa pag-inom ng kanyang sariling sopas. Ang kanyang nangiti ay medyo pilit. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot kay Mateo. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang kanyang anak na humihingi ng atensyon. Ngunit ang pagiging insistent ni Lila ngayon, ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata, ay kakaiba. May mali. Mabilis na nag-isip si Mateo. Hindi niya maaaring tanungin ng diretso si Lila, hindi sa harap ni Celeste. Kailangan niyang maging mapagbantay. Sa isang sulyap, nakita niya ang bahagyang pagkabahala sa mukha ni Celeste. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at sa isang aksidenteng paggalaw, parang nadulas ang kanyang kamay at nahulog ang isang bahagi ng sopas sa damit ni Celeste. "Oh Diyos ko, Celeste! Patawarin mo ako! Napakakulit ko talaga." Kunwari pagkataranta ni Mateo. Nagulat si Celeste. Ang kanyang matamis na ngiti ay nawala at napalitan ng pagkabigla. "Oh Mateo, okay lang. Konti lang naman." Pilit na ngiti ni Celeste habang pinupunasan ng kanyang damit. "Hayaan mo, ako na ang bahala. Kukunin ko ang aking panyo," sabi ni Mateo. Sabay kuha ng kanyang panyo at sa isang mabilis na kilos na hindi napansin ni Celeste, ipinagpalit niya ang kanyang mangkok ng sopas sa kay Celeste. "Baka makatulong ito sa paglinis. Sa akin na lang tong sayo, mainit pa naman. Baka maganda pang kainin." Nagulat si Celeste sa bilis ng pangyayari. Ngunit wala na siyang magawa, kundi tanggapin ang mangkok na hawak ni Mateo na naglalaman na ngayon ng kanyang sopas. Ang sopas na may lason. "Sige, salamat Mateo," pilit niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila manipis.
Tiningnan niya si Mateo na may halong pagkabigla at pag-aalala, ngunit pilit niya itong pinangiti. Pinilit niyang lunukin ang sopas. Ang kanyang mukha ay bahagyang namumutla. "Halika na, Lila. Kailangan nating umuwi," sabi ni Mateo. Sabay hila sa kamay ni Lila at agad silang lumabas ng restaurant. Ang mga mata ni Celeste ay sumunod sa kanila, puno ng pagtataka at isang bahagyang trace ng panic. Habang papalabas sila, naririnig pa ni Mateo ang malambing na tugtog ng piano. Ngunit ngayon, ito ay parang tunog ng isang nakakakilabot na kantang panghimagas. Sa sasakyan, tahimik si Lila. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit kay Mateo. Si Mang Tonyo, ang matagal ng tsuper ng pamilya at kaisa-isang pinagkakatiwalaan ni Mateo, ay napansin ang kakaibang tensyon sa likuran. Hindi niya nakita kung ano ang nangyari sa restaurant, ngunit ang kanyang intuition ay nagsasabing may hindi tama. "Okay lang po ba kayo, Sir Mateo, Ma'am Lila?" tanong ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang, Mang Tonyo. Direkta tayo sa bahay. Bilisan mo." Maikli at may diin na sagot ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila may bahagyang pilit. Sa loob ng sasakyan, nagsimulang makaramdam ng kakaibang ginhawa si Mateo, na sinundan ng banayad na pagkahilo at pananakit ng tiyan. Ang kanyang tiyan ay parang pinipiga. Ang lason, hindi siya nagkamali. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. "Lila," bulong niya, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Salamat." Ngunit si Lila ay tahimik lang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. Pagdating nila sa bahay, agad na naramdaman ni Mateo ang matinding pananakit ng tiyan. Ang pagkahilo ay lalong lumala at ang kanyang paningin ay bahagyang nanlabo. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Niyakap niya si Lila ng mahigpit. "Anak, kailangan nating umalis dito. Kailangan mong maging matapang. Okay?" Tumango si Lila. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado sa kabila ng pag-aalala. Dinala ni Mateo si Lila sa guest room, sa ibabang palapag. Inilagay siya sa loob at ipinagtago sa isang lugar na sa tingin niya ay pansamantalang ligtas. "Huwag kang lalabas dito, anak. Hintayin mo lang ako," sabi niya at agad siyang lumabas. Sa kanyang pagbalik sa living room, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mang Tonyo. "Mang Tonyo, kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Celeste Mendoza. Lahat. Mga transaksyon sa bangko, mga nakaraang trabaho, mga kakilala. Lahat ng impormasyon na makukuha mo, gawin mo agad at discreetly," utos niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng sakit, ngunit matibay. "Masusunod, Sir Mateo." "Agad-agad po," sagot ni Mang Tonyo, na alam na ang sitwasyon ay seryoso. Habang hinihintay ang tawag ni Mang Tonyo, bumalik si Mateo kay Lila. Sinigurong ligtas pa rin siya. Ang sakit sa kanyang tiyan ay lalong lumala, ngunit pinilit niyang manatiling matatag para sa kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay lumalim. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang tableta na inihulog ng babaeng pinagkakatiwalaan niya. Makalipas ang halos isang oras, tumawag si Mang Tonyo. "Sir Mateo, may nakita po akong ilang kaduda-dudang bagay. Si Ma'am Celeste po, may contact sa isang abogadong si Attorney Ramirez, na kilala sa kanyang mga shady deals, at may koneksyon sa ilang hindi magandang negosyo. Bukod doon, may ilang recent financial transactions din po sa kanyang account na malalaking halaga mula sa mga hindi kilalang pinagmulan. Ang pinakanakababahala po ay mayroon din siyang Shell Corporation na inirehistro 3 buwan pa lang ang nakakaraan, na may koneksyon sa isang investment firm na pagmamay-ari ng isang Don Emilio Santos." Bumagsak ang panga ni Mateo. Don Emilio Santos. Ang pangalan ay parang isang malamig na hampas sa kanya. Si Don Emilio ay isang respetadong negosyante, isang philanthropist na tinitingala ng marami.
Ngunit alam din ni Mateo na ang mundo ng negosyo ay puno ng mga anino at lihim. Ang kanyang pagdududa ay naging katotohanan. Hindi ito isang simpleng pagtataksil ng isang kasintahan. Ito ay isang mas malaking, mas nakamamatay na balangkas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Napakarami ng detalye ang nagpapatunay na ang pagtatangka sa kanyang buhay ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Sino si Celeste Mendoza at sino si Don Emilio Santos? At gaano kalaki ang organisasyong ito? Huminga si Mateo ng malalim. Pilit pinakalma ang kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay nasa peligro. At mas mahalaga, ang buhay ng kanyang anak. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. At higit sa lahat, ipagtanggol si Lila. Ang tahimik at matalas na mata ng kanyang anak ang nagligtas sa kanya. Ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat para sa kanila. Ang gabi ay nagsisimula pa lang. Ang laro ay nagsimula na. Ang paligid sa Tagaytay ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan na lubos na naiiba sa naganap sa Makati. Nagkubli sina Mateo at Lila sa isang private villa na nakatago sa gitna ng malalagong halaman, malayo sa mga matataong resort. Ang simoy ng hangin ay sariwa at malamig. May halong amoy ng basa-basang lupa at mga bulaklak na nagpapagaan sa mabigat na pakiramdam ni Mateo. Ang tanawin ng Bulkang Taal na tahimik na nakatanaw sa malayo ay tila isang bantay na sumasaksi sa kanilang pagtatago. Ang bahay ay hindi kasing yaman ng kanyang mansion sa Forbes Park, ngunit ito ay sapat na komportable at higit sa lahat, ligtas. Para kay Mateo, ang bawat sandali rito ay isang pagninilay-nilay. Samantala, sa isang abalang tanggapan sa Manila, nagsimula na ang isang masalimuot na investigasyon. Si Tantra Marisa Reyes, isang veterana ng CIDG, ay nakaupo sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa case file sa kanyang harapan. Kilala si Marisa sa kanyang matalas na isip, walang awa na dedikasyon at kakayahang makakita ng koneksyon sa bawat detalye. Sa edad na 40, ang kanyang mukha ay may mga bakas ng pagod mula sa mahahabang oras ng trabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay laging alerto at puno ng determinasyon. Hindi siya natitinag sa anumang kaso, gaano man ito komplikado. Isang 6 na taong gulang na bata. Magaspang na ang kaso, dagdag pa ang kwento ng isang musmos. Bulong niya sa sarili habang binabasa ang initial report. Noong una, tila katawa-tawa ang ideya na ang isang bata ang nakakita ng tangkang paglason. Ngunit ang boses ni Mateo Alcantara sa telepono, halos desperado, puno ng babala, ay hindi niya malilimutan. Isang Mateo Alcantara, ang sikat na tycoon na kailangan pang magtago kasama ang kanyang anak. Hindi ito simpleng pagpapapansin. Kinuha ni Marisa ang isang folder na may markang Celeste Mendoza. Ang background check ay nagpakita ng isang babaeng may magandang reputasyon sa labas, ngunit may mga palatandaan ng kakaibang pagtaas ng yaman sa mga nakaraang buwan. Ang financial transactions at ang koneksyon kay Attorney Ramirez na iniulat ni Mang Tonyo ay agad na naitala. Agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan sa Las Pinas upang kumuha ng testimonya mula sa mga staff at suriin ang CCTV footage kung mayroon man. Sa kanyang pagkaalam, ang poisoning attempts na ganito ay bihirang mangyari nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang kopya ng laboratory report para sa natirang sopas na naihulog sa damit ni Celeste ay nagpatunay na may trace ng potassium cyanide, isang nakamamatay na lason na mahirap matuklasan at mabilis kumilos. Ito ang pinakamalakas na ebidensya. Kung hindi naging maingat si Mateo at kung hindi naging matalas si Lila, patay na sana siya ngayon. Naging seryoso si Marisa. Hindi ito isang krimen na pangkaraniwan. Ito ay may kinalaman sa isang mas malaking scheme. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito.
upang matiyak ang karapatang ari. Sa Tagaytay, habang nakatanaw sa malawak na tanawin ng kapatagan at bulkan, pinilit ni Mateo na kalmay ng kanyang sarili. Ang pagkabahala para sa buhay ni Lila ay mas matindi kaysa sa takot para sa kanyang sarili. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isa upang harapin ang kanyang mga iniisip. Ang pagod sa kanyang katawan ay wala kong ihahambing sa bigat sa kanyang kaluluwa. Naupo siya sa balkonahe, habang si Lila ay tahimik na naglalaro sa kanyang kulay rosas na toy phone sa loob ng living room. Ang pagiging tahimik ng bata ay nagdulot ng isang matinding hapis sa puso ni Mateo. Kailan pa ba huling nagkaroon ng sapat na oras si Mateo para makipaglaro sa kanya? Kailan pa ba niya huling napansin ang mga detalye ng buhay ng kanyang anak? Naalala niya ang mga araw na kasama pa niya si Elena. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula sa simpleng pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Si Elena, isang architect na may talento, ay laging masayahin at puno ng buhay. Ngunit habang lumalaki ang kanyang imperyo sa negosyo, lumalayo naman siya sa kanyang pamilya. Ang kanyang opisina sa BGC ay naging kanyang ikalawang tahanan, at ang mga board meetings ay mas mahalaga kaysa sa school events ni Lila. Papa, tingnan mo ang drawing ko! Naaalala niyang boses ni Lila. Hawak ang isang makulay na larawan. Isang bahay, may araw, may mga bulaklak, at 3 stick figures na magkahawak kamay. Si Mateo, na noon ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, ay nginitian lang ang anak. Maganda anak, mamaya, papatingnan ng maayos. Anya, ngunit ang mamaya ay hindi na dumating. Naalala niya ang mga argumento nila ni Elena. Mateo, hindi ka na bahagi ng pamilya. Para kang multo sa bahay na ito. Ang mga salita ni Elena na puno ng pait. Laging trabaho, trabaho, trabaho. Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Ang mga bilyon-bilyong piso mo o ang pamilya natin? Ang mga salitang yon ay parang mga saksak sa kanyang puso ngayon. Tama si Elena. Binigyan niya ng halaga ang mga gusaling kanyang itinayo kaysa sa pundasyon ng kanyang sariling tahanan. Pinili niya ang mga deals kaysa sa mga memories kasama ang kanyang anak. Ang resulta? Isang nawasak na pamilya at isang anak na nagtago sa sarili nitong mundo ng katahimikan at pagmamasid. Ang pinakamalaking pagsisisi niya ay kung paano niya napabayaan si Lila. Ang mga matalas na mata ng kanyang anak na nakakita ng lason sa sopas ay laging nandoon, laging nakamasid, laging naghahanap ng koneksyon. Ngunit siya, bilang ama, ay bulag. Bulag sa mga palatandaan, bulag sa mga hudyat ng pagmamahal at pag-aalala. Ngayon, dahil sa kanyang kapabayaan, nasa panganib ang kanyang anak. Pinikit ni Mateo ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Mateo Alcantara, ikaw ay isang mangmang. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang pagsisisi ay hindi sapat. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang panagutin ang mga nagtangkang kumuha ng kanyang buhay. At higit sa lahat, iligtas ang kanyang pamilya. Ang pangyayaring ito ang nagmulat sa kanya. Hindi na siya babalik sa dating Mateo. Sa interrogation room ng CIDG, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyon. Nakaupo si Celeste Mendoza sa harap ni Marisa Reyes. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi na siya ang Celeste na may matamis na ngiti na nakita ni Mateo sa Las Pinas. Ngayon, siya ay isang babaeng nababalutan ng takot at pagkabahala. Celeste, alam nating pareho na hindi ka lang basta nagkamali. Matigas ngunit kalmadong panimula ni Marisa. May lason sa sopas ni Mateo Alcantara at ikaw ang naglagay nito. Ang iyong mga sintomas pagkatapos mong kainin ng sopas ay nagpapatunay na nakipagpalit siya ng mangkok. Hindi ka simpleng kasintahan na may galit. Hindi. Hindi totoo yan. Depensa ni Celeste. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagalit lang ako sa kanya. Ginawa ko yan para mapansin niya ako. Ngunit ang pagtanggi ni Celeste ay mahina. Marisa,
na handa sa ganitong uri ng pagtatago ay hindi natitinag. Celeste, alam naming hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong insidente. May witness kaming nakakita sa'yo na may inilagay sa sopas. May report mo ang lab sa poison. May financial transactions ka na hindi maipaliwanag. At ang koneksyon mo kay Attorney Ramirez. Nakuha namin ang records ng mga tawag ninyo. Alam namin na may nag-uutos sa'yo. Ibinalibag ni Marisa ang isang folder sa mesa. May mga pictures din kami ng iyong pamilya. Ang iyong ina, ang iyong mga kapatid na nasa probinsya. Alam namin na nagpapadala ka ng malaking halaga sa kanila. Gusto mo bang malaman nila kung ano ang tunay mong pinagkakaabalahan? Unti-unting nawala ng pag-asa si Celeste. Ang kanyang mukha ay nalukot at ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Wala akong choice, ma'am. Hindi ko po ginusto yan. Sino ang nag-utos sa'yo, Celeste? Mahinang tanong ni Marisa. Humikbi si Celeste. Ang kanyang katawan ay nanginginig. May nagbabanta po sa pamilya ko. Kung hindi ko raw po gagawin, sila ang magbabayad. Bibigyan daw po ako ng malaking halaga para sa kanila. Sino? Pangalanan mo. Utos ni Marisa. Nag-aalangan si Celeste. Ang takot na bumabalot sa kanya ay higit pa sa takot sa pagkakakulong. Ito ay takot sa isang kapangyarihan na tila hindi kayang labanan. Isang makapangyarihang tao po. Ang sabi niya, kilalang kilala siya at walang makakatakas sa kanya. Kapag binanggit ko ang pangalan niya, pati ang pamilya ko, mapapahamak. Celeste, mas mapapahamak ka kung hindi ka magsasalita. Pangalanan mo siya, pilit ni Marisa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan at matinding pag-iisip, bumulong si Celeste. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Don Emilio Santos, ang sabi niya, hindi ito ang una at hindi ito ang huli. Marami na siyang ginawa. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa interrogation room. Si Don Emilio Santos, ang isang pangalan na bigla nang nagpakalma kay Marisa. Ito ang koneksyon na hinahanap niya. Pagkatapos ng matinding interrogation kay Celeste, agad na bumalik si Marisa sa kanyang cubicle. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Nagsimula siyang ikonekta ang mga fragmented pieces ng impormasyon na nakuha niya sa mga nakaraang buwan. Don Emilio Santos, bulong niya. Ang pangalan na ito ay hindi estranghero sa kanyang kagawaran. Nag-utos siya sa kanyang koponan na suriin ang lahat ng mga kasong may kinalaman kay Don Emilio Santos, direkta man o hindi. Ilang minuto lang at isang tambak ng mga folder ang nasa kanyang mesa. Mga kasong pagpapakamatay, aksidente, o mga biglaang pagkamatay ng mga mayayamang negosyante. Ang una ay ang kaso ni Jose Lim, isang shipping magnate na natagpo ang patay sa kanyang yacht. Tila nagpakamatay, walang suicide note. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kanyang kuling yaman ay naibenta sa isang shell corporation na may koneksyon sa isa sa mga investment firm ni Don Emilio. Sumunod ang kaso ni Attorney Ricardo Cruz, isang sikat na abogado na namatay sa isang car accident. Ang kanyang estate ay mabilis na naibenta sa isang kumpanya na may kaparehong modus operandi. Isa-isa, lumabas ang mga pangalan. Dating congressman, CEO ng isang mining company, isang land developer. Ang lahat ay mayaman, lahat ay namatay sa kakaibang paraan, at ang kanilang mga ari-arian ay nagtatapos sa mga kamay ng mga konektado kay Don Emilio Santos. Isang nakakatakot na pattern ang nabuo sa kanyang harapan. Isang network. Bulong ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa galit. Hindi ito simpleng kriminal. Ito ay isang criminal syndicate na pinamumunuan ng isang tao na may malaking kapangyarihan at impluensya. Si Don Emilio Santos, ang pangalan na tinitingala sa lipunan, isang philanthropist na laging nagbibigay sa mga charity events.
Isang negosyante na laging nasa mga headlines ng pahayagan, kaibigan ng mga politiko at sikat na personalidad. Ang kanyang image ay perpekto, halos hindi malapitan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nagtatago ang isang demonyo, isang master manipulator na gumagamit ng kanyang yaman at kapangyarihan upang maghasik ng takot at pumatay ng walang bakas. Ang kaso ni Mateo Alcantara ang nagbigay ng pagkakataon upang ibunyag ang buong network. Kung hindi dahil sa Batang Lila, marahil ay isa na lamang si Mateo sa mga statistik, isang aksidente na hindi na malalaman ang katotohanan. Napabuntong hininga si Marisa. Alam niyang ito ay isang matinding labanan. Ang kalaban nila ay hindi lang isang kriminal, kundi isang network na may malalim na ugat sa lipunan. Ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Sa wakas, nahanap niya ang thread na maaaring magbuwag sa buong web. Kailangan niyang maging maingat, tumpak at mabilis. Ang buhay ni Mateo Alcantara at Lila ay nasa panganib at ang katarungan para sa lahat ng mga biktima ni Don Emilio ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ang mga araw sa Tagaytay ay lumipas, nang tila mabagal, ngunit puno ng matinding pag-iisip para kay Mateo. Ang malalim na asol ng langit at ang sariwang hangin na dumadaloy mula sa Bulkang Taal ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang ligalig na puso. Ang pribadong villa na kanilang tinutuluyan ay napapalibutan ng luntiang halamanan. May malawak na tanawin ng lawa at bulkan na nagsisilbing isang uri ng santuwaryo. Sa bawat paglubog ng araw, ang mga kulay kahel at rosas ay naglalaro sa kalangitan, sumasalamin sa tahimik na tubig. Ito ang kalmadong kabaligtaran ng magulong mundo na kanyang kinagisnan, ngunit ang kalmado sa labas ay hindi sumasalamin sa kalooban ni Mateo. Ang mga kaganapan sa Las Pinas, ang lason, ang mga natuklasan ni Mang Tonyo, at ang pagtatago nila ni Lila ay nag-iwan ng malalim na bakas. Ang bawat sandali na kasama niya si Lila ay paalala ng kanyang mga pagkukulang bilang ama. Naglalaro si Lila sa kanyang kulay rosas na toy phone sa living room. Tahimik, ang kanyang malalaking mata ay laging nakamasid, tulad ng isang munting gwardya na laging handang magbantay. Ang inosenteng paggalaw na yon ang nagligtas sa kanya. Isang hapon, habang nag-iisa si Mateo sa balkonahe, biglang may kumatok sa pintuan. Agad siyang napalingon. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Nakausap na niya si Marisa Reyes at inabisuhan siya na may darating. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng may matatag na tindig. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang mga mata ay may bakas ng pag-aalala at pagod. Si Elena Valera. Para kay Mateo, ang pagdating ni Elena ay parang isang panaginip na bumalik sa kanyang realidad. Ang kanyang ex-asawa, ang babaeng minsan niyang minahal, ngunit napabayaan, ay naroon. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang halo ng pag-asa at pagsisisi. Si Elena ay simple lamang ang suot, isang jeans at puting shirt. Ngunit ang kanyang pagiging disente at natural na kagandahan ay hindi nawala. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng pag-aalala, ay nagtatago pa rin ng lamig para kay Mateo. Elena, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Mateo, ang sagot ni Elena, ang kanyang tinig ay malamig at formal. Wala nang honey o darling, tanging pangalan na lamang. Hindi siya tumingin ng diretso sa mata ni Mateo. Sa halip ay agad niyang hinanap si Lila. Nasaan si Lila? Nasa loob, naglalaro. Halika, sabi ni Mateo at pinangunahan niya si Elena papasok. Nang makita ni Lila ang kanyang ina, nagliwanag ang kanyang mukha. Mama! Sigaw niya at tumakbo papunta kay Elena, niyakap ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mateo ang kanyang anak na ganoon kasigla sa loob ng maraming araw.
Ang yakap ni Elena kay Lila ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang matinding paninibugho. Paninibugho sa kanyang sarili, sa lalaking minsan ay may karapatan sa ganoong pagmamahal, ngunit pinili ang ibang landas. "Ayos ka lang ba, anak?" tanong ni Elena, hinahaplos ang buhok ni Lila. "Hindi ka ba natatakot?" Umiling si Lila. "Basta kasama kita, Mama, at si Papa." Ang mga salitang yon ay parang patak ng hamog sa tuyong damo para kay Mateo. Ang pagiging inosente at pagmamahal ng kanyang anak ang nagpapanatili sa kanya. Matapos siguraduhin na ayos si Lila, binalingan ni Elena si Mateo. "Narinig ko ang lahat mula sa pulis. Salamat sa pagligtas kay Lila," aniya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Ngunit hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari ito. "Ako rin, Elena. Hindi ko rin inakala na may ganitong kadilim sa mundo," sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Patawad, Elena. Patawad sa lahat ng pagkukulang ko." Ngunit hindi handa si Elena na tanggapin ang paghingi ng tawad. Ang mga sugat ng nakaraan ay sariwa pa. "Hindi ito ang panahon para pag-usapan yan, Mateo. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ni Lila." Sa kabila ng kanyang lamig, may isang bagay na nagtulak kay Elena na manatili. Hindi para kay Mateo, kundi para sa kanilang anak. Nais niyang maging buo ang pamilya, kahit sa panahong ito ng krisis. Habang nananatili si Elena sa villa, unti-unting nakabalik ang ilang bahagi ng normalidad para kay Lila. Ang pagkakaroon ng kanyang mama at papa sa isang bubong ay nagdulot ng seguridad. Hindi na siya ganoon katahimik. Nagsimula siyang magkwento ng kanyang mga naobserbahan sa kanilang mga paglalakbay. "Mama, Papa, naalala niyo po yung laging may hawak na telepono, si Tito Mang Tonyo, tuwing maghahatid kayo sa akin sa school?" Tanong ni Laila isang hapon, habang naglalaro sila ng building blocks is sa sahig. "Oo, anak. Bakit?" tanong ni Mateo, nakikinig ng buong atensyon ngayon. "Kasi po, yung mga boses nila, magkaiba." Sagot ni Lila, na tila naguguluhan. "Si Tito Mang Tonyo, laging malumanay. Pero yung kasama niya sa telepono, parang laging nagmamadali at galit." Napatingin si Mateo kay Elena at nakita niya ang isang bahagyang pagtaas ng kilay sa mukha nito. Ito ang mga uri ng detalye na madalas nilang mapansin noon, ngunit kinalimutan na ni Mateo sa kanyang pagiging abala. "Anak, ano pa ang nakita mo?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay malumanay. Yung mga mata po ni Ate Celeste, parang laging malungkot. Tapos, minsan po, pagkatapos niya akong sunduin, may kausap siya sa telepono, sinasabi niya po, 'Opo, boss, opo.' Tapos po, laging nagmamadali siya umuwi." Kwento ni Lila habang pinagsasama ang mga blocks. Ang kanyang pagiging inosente ay nagpapanatili sa mga detalyeng ito sa kanyang isip, na para sa mga matatanda ay simpleng random na impormasyon. Ang bawat kwento ni Lila ay nagpapakita ng isang malalim na pagmamasid. Ang kanyang mga mata ay parang mga kamera na walang humpay na nagtatala ng bawat detalye. Para kina Mateo at Elena, ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga alaala ng isang bata, kundi mga piraso ng puzzle na nagkokonekta sa mas malaking larawan. Kinabukasan, isang sasakyan ng pulis ang dumating sa villa. Bumaba si Marisa Reyes kasama ang dalawa niyang tauhan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng katiyakan, ngunit nagpaalala rin sa patuloy na panganib. Naupo sila sa living room at ipinaliwanag ni Marisa ang mga natuklasan nila. "Mr. Alcantara, Miss Valera, kailangan nating maging malinaw tungkol sa Don Emilio Santos na ito." Panimula ni Marisa, ang kanyang tinig ay seryoso. Sa labas, siya ay isang philanthropist, isang negosyante na may malaking impluwensya sa politika at ekonomiya ng bansa. Kilala siya sa kanyang mga charity projects, sa kanyang malalaking donasyon sa mga ospital at eskwelahan.
Kadalasan siyang nasa mga magazine covers at news features na ipinapakita ang kanyang rags to riches story. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyan, siya ay isang mastermind ng isang sindikato. Ang kanyang organisasyon ay may malalim na ugat. Naghahanap sila ng mga mayayamang negosyante na walang koneksyon sa politika o militar, madaling kontrolin at walang pamilyang magtatanggol. Pagkatapos, nilalason nila o sinisiraan ang reputasyon upang makuha ang kanilang mga ari-arian. Ang nangyari sa inyo, Mr. Alcantara, ay hindi aksidente. Isa kang target. Ikinuwento ni Marisa ang mga kaso ni na Jose Lim, Ricardo Cruz, at iba pang mga negosyante na namatay sa kaduda-dudang paraan at kung paano ang kanilang mga ari-arian ay napunta sa mga shell corporations na konektado kay Don Emilio. Ang modus operandi ay pari-pareho. Gumagamit sila ng mga taong tulad ni Celeste na may mahinang kalooban o may pamilyang nangangailangan ng tulong upang gawin ang maruming trabaho. Ang iyong kaso, Mr. Alcantara, ang una na may direktang ebidensya at isang witness na handang tumayo. Hindi tayo maaaring maging kampante. Alam niyang nabigo ang plano niya at alam niyang si Celeste ay nasa amin na. Posibleng gagawa siya ng mas matinding hakbang para patahimikin kayo. Kaya't kailangan nating maging handa. Babala ni Marisa, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Mateo. Narinig ni Mateo ang mga salita ni Marisa at naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Ang kanyang buhay ay hindi lamang sa panganib, kundi pati na rin ang buhay ni Lila at ngayon, pati ni Elena. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pananaw sa buhay ay unti-unting nagbabago. Ang mga ambisyon sa negosyo, ang mga bilyong pisong kontrata, ang lahat ng iyon ay tila walang kabuluhan kung mawawala sa kanya ang kanyang pamilya. Nagsimula si Mateo na maglaan ng bawat sandali sa kanilang mag-ina. Kinakalimutan niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga email at ang lahat ng kanyang trabaho. Naglalaro siya ng board games kay Lila, binabasa ang kanyang paboritong libro tungkol sa mga fairy tales at sinasagot ang bawat katanungan niya. Gaano man ito ka-inosente, ito ang mga bagay na matagal na niyang hindi ginawa. At sa bawat ngiti ni Lila, sa bawat tawa, naramdaman niya ang isang paggaling sa kanyang kaluluwa. Pinapanood ni Mateo si Elena habang inaalagaan si Lila. Ang paraan ng pagpapatahan niya sa bata pagkatapos ng masamang panaginip, ang paraan ng paghahanda niya ng masustansyang pagkain para sa bata, ang paraan ng pagpaparamdam niya ng pagmamahal. Ito ang mga bagay na binibitawan niya noon. Ang simpleng pagmamahal ng isang ina, ang pagmamahal ng isang pamilya. Nagsimula siyang makita ang halaga ng mga bagay na ito. Ang pagiging ama ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng material na bagay, kundi sa pagbibigay ng oras at pagmamahal. Nagsimula ring mapansin ni Elena ang pagbabago kay Mateo. Ang dating abala at malamig na negosyante ay ngayon ay isang ama na masigasig na naglalaro sa kanyang anak, na nakikinig sa bawat salita ni Lila at nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Unti-unting nawala ang lamig sa kanyang mga mata. Hindi pa niya napapatawad si Mateo sa lahat ng sakit na dinulot nito, ngunit nakikita niya ang isang pagtatangka, isang tunay na pagbabago. Ang kanilang mga usapan ay hindi na puno ng galit o lamig. Sa halip, ito ay puno ng pag-aalala para sa kanilang anak at pagpaplano para sa kanilang kaligtasan. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, tahimik na naglalaro si Lila sa kanyang kulay rosas na toy phone. Maya-maya, narinig ni na Mateo at Elena ang isang malabo, ngunit pamilyar na boses na lumabas mula sa telepono. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to. Natatakot po ako. Boss, ang sabi niyo po, walang mangyayari sa pamilya ko. Biglang napahinto sina Mateo at Elena. Ang boses ay kay Celeste. Tiningnan nila si Lila, na hindi pa rin alam ang tunay na nilalaman ng naririnig niya, patuloy lang sa pagpindot ng mga button. Anak, ano yan? Tanong ni Mateo.
Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Itinaas ni Lila ang kanyang telepono. Nirecord ko po yan, Papa. Naaalala ko po yung laging may record button yung phone nyo, kaya nirecord ko rin po yung sa akin. Pinindot ni Laila ang play button muli at mas malinaw na ngayon ang boses ni Celeste. Ito ay isang pag-uusap. Celeste, kailangan mong tapusin ang trabaho. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa pamilya mo sa probinsya. Walang makakapagtago sa amin. Ang boss ang nag-uutos. Isang boses ng lalaki, matigas at malamig. Pero, paano po si Lila? Ayokong madamay ang bata. Humihikbi si Celeste. Walang pakialam ang boss sa mga bata. Trabaho lang, Celeste. Kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo, tapusin mo na. Ang boses ng lalaki ay nagpatuloy, nagbabanta. Narinig din ang pag-aalala at takot sa boses ni Celeste na paulit-ulit na nagsasabing, "Opo, boss, at gagawin ko po." Mayroon ding tunog ng isang sasakyan na tila naganap ang usapan habang nasa biyahe. Ito ang araw na sinundo ni Celeste si Lila mula sa eskwelahan sa isa sa mga pagkakataong kailangan ni Mateo na manatili sa opisina. Napatingin si Mateo kay Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat. Ito ang ebidensya na kanilang hinahanap. Isang direktang patunay na si Celeste ay pinilit at may isang boss na nag-utos. Bagamat hindi binanggit ang pangalan ni Don Emilio, ang nilalaman ng pag-uusap ay sapat na upang patunayan ang kriminal na balangkas. Elena, narinig mo ba yon? Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumango si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ito ang patunay, Mateo. Ang sinasabi ni Celeste. Yung lalaki, ang boss. Agad na kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. Kailangan nating ipaalam ito kay Marisa. Ngayon na. Ang inosenteng paglalaro ni Lila sa kanyang toy phone ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng liwanag sa madilim na kaganapan, kundi nagbigay rin ng pag-asa. Ang munting batang yon, na may malalim na intuisyon at matalas na pandinig, ay muling nagligtas sa kanila. Ang pamilya Alcantara ay nasa isang malaking labanan, ngunit sa bawat piraso ng ebidensya na natutuklasan nila at sa bawat sandaling nagkakaisa sila, lalo silang nagiging matatag. Ang mga puting ulap sa langit ng Tagaytay ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na bagyo, ngunit sa pagkakataong ito, handa silang harapin ito ng magkasama. Ang mapayapang kalangitan ng Tagaytay na sumasalamin sa malawak na asul ng lawa ng Taal ay unti-unting lumabo sa kulay abo, senyales ng papalapit na dapit hapon. Ngunit ang nalalapit na dilim ay hindi lamang dahil sa paglubog ng araw. Ito ay dala ng paparating na bagyo ng kapahamakan. Sa kanyang marangyang suite sa isang penthouse sa Makati, si Don Emilio Santos ay nakaupo sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang pinanonood ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Celeste Mendoza. Isang baso ng mamahaling scotch ang nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang kanyang mata ay kumikislap sa galit. Nabigo ang kanyang plano. Ang isang simpleng paglason ay naging isang masalimuot na imbestigasyon. Ang tangang si Celeste ay nabuking at ngayon, mayroong isang witness, isang bata. Isang bata. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Hindi niya inasahan ang katalinuhan ng isang 6 na taong gulang na babae. At lalong hindi niya inasahan ang biglaang pagiging mapagbantay ni Mateo Alcantara. Ito ay isang pagkakamali na hindi niya maaaring palampasin. Ang kanyang imperyo ay binuo sa pagiging walang bakas at walang awa. Ang anumang banta sa kanyang network ay kailangan agad na putulin. Ang kanyang mga tauhan ay nagbigay ng ulat. Si Mateo at Lila ay nagtatago sa isang pribadong villa sa Tagaytay. Ang kanilang lokasyon ay natukoy sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga financial transactions at mga tawag sa telepono ni Mang Tonyo
na nagpapahiwatig ng mga supplies na dinadala sa isang tiyak na lugar. Isang simpleng pagkakamali sa bahagi ni Mateo ang naglantad sa kanila. "Dante?" Tawag niya sa kanyang intercom. Ilang sandali lamang, pumasok ang isang lalaking may matipunong pangangatawan. Ang kanyang mukha ay may maraming peklat at ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Si Dante. Ang kanyang pinagkakatiwalaang hitman, ang anino ni Don Emilio na handang gumawa ng anumang maruming trabaho. "Sir?" Sagot ni Dante. Ang kanyang tinig ay magaspang. Ang mga Alcantara, sila ay nasa Tagaytay. Hindi sila maaaring mabuhay, walang witness. Lalo na ang bata, utos ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. "Gusto ko silang patayin ng walang bakas. Gawin mo itong magmukhang isang robbery gone wrong. Kailangan mong maging mabilis. Ang pulisya ay maaaring nasa daan na." Tumango si Dante. "Masusunod, sir." Walang matitira. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, ngunit sa loob niya, may isang uri ng kasiyahan sa paggawa ng karahasan. Kinuha niya ang kanyang mga tauhan, pawang mga veterano sa ganitong uri ng operasyon. Ang kanilang mga armas ay nakahanda, ang kanilang mga plano ay detalyado. Para sa kanila, ang buhay ay walang halaga, lalo na kung may utos mula kay Don Emilio. Sa Tagaytay, ang tahimik na pagluluto ni Elena ng sinigang na hipon, ang paboritong pagkain ni Laila, ay lumikha ng isang nakakatuwang halimuyak sa kusina ng villa. Si Lila ay tahimik na naglalaro ng building blocks sa sahig ng living room, habang si Mateo ay abala sa pakikipag-usap kay Marisa Reyes sa telepono. "Narinig niyo po ba, Chief Marisa? Ang pag-uusap ni Celeste, ito ang patunay," mariing sabi ni Mateo. Ang pag-asa ay muling nagliwanag sa kanyang tinig. Hindi siya basta nagkusang loob, may nag-utos sa kanya. "Oo, Mr. Alcantara, narinig ko. Ito ay napakahalagang ebidensya," sagot ni Marisa mula sa kabilang linya. "Kasalukuyan na akong patungo sa Tagaytay kasama ang isang SWAT team. Ililipat namin kayo sa isang mas ligtas na lokasyon. Huwag kayong lalabas ng villa. At siguraduhin ninyong sarado ang lahat ng pinto at bintana. Nandyan na ako sa loob ng 2 oras." Nakahinga ng maluwag si Mateo. Sa wakas, may pag-asa. Sa wakas, malapit na silang maging ligtas. Ibinaba niya ang telepono at lumapit kay Elena. Niyakap siya mula sa likod. "Darating na sila, Elena. Ligtas na tayo." Ngumiti si Elena. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit puno ng ginhawa. "Salamat, Mateo. Salamat sa pagiging matatag." Ngunit ang kapayapaan na iyon ay panandalian lamang. Habang papalapit ang sasakyan ni Marisa sa Tagaytay, isang malaking itim na van ang huminto sa labas ng villa ni na Mateo. 5 lalaki, pawang nakaitim at may takip ang mukha, ang mabilis na bumaba, ang kanilang mga armas ay nakatutok. Si Dante ang namumuno, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. "Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis," bulong ni Marisa sa kanyang mga tauhan habang nakikipag-ugnayan sa radio. Nasa Tagaytay na sila. Kilos, kilos, ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng villa, isang malakas na ugong ang biglang narinig mula sa labas. Nagtinginan sina Mateo at Elena. Isang crashing sound ang sumunod, habang ang malaking pintuan sa likod ng villa ay sapilitang binuksan. Nagsimulang humiyaw si Lila. "Papa! Mama! May mga tao!" Sigaw ni Lila. Ang kanyang kulay rosas na toy phone ay nahulog sa sahig. "Lila! Magtago ka!" Sigaw ni Mateo at agad niyang niyakap si Elena. Ngunit huli na. Pumasok na ang mga salarin. Ang living room ay biglang napuno ng anino. Si Dante ang unang pumasok. Ang kanyang automatic rifle ay nakatutok. "Mateo Alcantara, tapos na ang laro mo?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay parang isang halimaw. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mateo. Ang kanyang isip ay gumana ng napakabilis. Naalala niya ang kanyang mga taon sa college, kung saan siya nag-aral ng judo at self-defense.
bilang bahagi ng kanyang fitness regimen. Bagamat matagal na itong hindi nagamit, ang mga instinct ay bumalik. Ibinagsak niya si Elena at Lila sa likod ng isang malaking sopa habang siya ay umaksyon. "Dante, sa akin ka magpakita!" Sigaw ni Mateo at agad niyang sinugod ang pinakamalapit na salarin, sinuntok sa tiyan at sinundan ng isang kick sa tuhod. Bumagsak ang salarin, ngunit marami sila. Si Elena, sa kabila ng kanyang takot, ay naging kalmado at matapang. Nakita niya ang isang vase na nakapatong sa mesa at sa isang mabilis na kilos, hinagis niya ito sa isang salarin na papalapit kay Mateo. Nabibingi ang salarin at nagbigay ito ng pagkakataon kay Mateo na makasuntok muli. "Lila, magtago ka sa ilalim ng kama. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari." Utos ni Elena habang kinukuha ang kanyang anak at itinulak ito patungo sa isang hallway na patungo sa bedroom. Si Lila, sa kabila ng kanyang matinding takot, ay sumunod. Nagtago siya sa ilalim ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit ang kanyang isip, tulad ng dati, ay laging nagmamasid. Nakita niya ang kanyang kulay rosas na toy phone na nasa bulsa ng kanyang suot na dress. Naalala niya ang kanyang ugali na mag-record ng mga bagay. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang telepono at sa ilalim ng kama, pinindot niya ang record button. Ang lahat ng ingay, ang sunod-sunod na putok ng baril, ang pagsigaw ni Mateo at Elena, ang malakas na boses ni Dante na nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan, ay naitala sa maliit na telepono. "Huwag kayong magpabaya, hanapin ang bata, walang matitira." Sigaw ni Dante habang sinisipa ang isang upuan. "Ang bata ang susi, tapusin niyo na ang matanda." Ang villa ay naging isang war zone. Ang mga bala ay tumatama sa mga dingding, ang mga kasangkapan ay nabubuwag. Pinipilit ni Mateo na pigilan ang mga salarin. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng kirot sa bawat suntok at sipa. Si Elena, na may hawak na isang lampstand, ay matapang na nakikipaglaban, sinasangga ang bawat salarin na lumalapit kay Mateo. Ang kanilang pagmamahalan, na matagal nang nawala, ay muling nagliyab sa gitna ng kaguluhan na pinag-isa ng kanilang takot at pagmamahal kay Lila. Sa isang pagkakataon, habang abala si Dante sa paghabol kay Mateo, nakita ni Elena ang isang malaking glass window sa likod ng villa na may malaking butas na. Ito ang kanilang pagkakataon. "Mateo, ang bintana!" Sigaw ni Elena habang itinuturo ang butas. Agad na naintindihan ni Mateo. Sa isang malakas na tackle, ibinagsak niya ang isang salarin at agad na sinunggaban ang kamay ni Elena. "Lila, halika na!" Sigaw niya. Si Lila, na narinig ang sigaw ng kanyang ama, ay mabilis na gumapang mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang toy phone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Tumakbo siya patungo sa kanyang mga magulang. "Diyan sila papunta! Pigilan niyo sila!" Sigaw ni Dante, ngunit huli na. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Mateo at Elena si Lila. At sabay-sabay silang tumalon, palabas ng butas na bintana, papunta sa madilim na halamanan sa likod ng villa. Dumiretso sila sa isang nakatagong garahe. Doon, naghihintay ang sasakyan ni Mateo. Si Mang Tonyo, na kinabahan sa mga nangyayari, ay lihim na inihanda ang sasakyan, pinuno ng gasolina at sinigurong walang magiging problema. Ito ang instinct ng isang tapat na driver na laging handa. "Papa! Mama! Bilis!" Sigaw ni Lila habang sumasakay sila sa sasakyan. Mabilis na pinatakbo ni Mateo ang sasakyan, palayo sa villa. Ang tunog ng mga putok ng baril at pagsigaw ng mga salarin ay nagpapatunay na galit si Dante. Ang chase ay nagsimula sa gitna ng madilim at paikot-ikot na mga kalsada ng Tagaytay, patungo sa highway na papuntang Maynila. Habang nagmamaneho si Mateo, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa rearview mirror. Sa isang mabilis na sulyap,
Sa gitna ng kaguluhan at dilim, nakita niya si Dante, nakatayo sa labas ng villa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa sandaling iyon, isang flashback ang biglang pumasok sa isip ni Mateo. Isang charity event sa isang mamahaling hotel, ilang buwan na ang nakakaraan. Si Don Emilio Santos, ang philanthropist, ay nagbigay ng isang malaking donasyon. Sa tabi niya, merong isang malaking lalaki, ang kanyang bodyguard, na may seryosong mukha at matipunong pangangatawan. Ito si Dante. Ang katotohanan ay parang isang malamig na hampas sa kanya. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng tanong, ay biglang nagkaroon ng sagot. Si Don Emilio Santos, hindi lamang siya ang utak ng lahat ng ito, kundi ang mismong tao na nag-utos ng kanyang kamatayan at ngayon, ng kanyang pamilya. Ang paglason ay hindi lamang isang simpleng krimen. Ito ay bahagi ng isang mas malaking scheme ng isang mastermind na handang gumawa ng anumang bagay para sa kapangyarihan at yaman. Don Emilio, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Ang laro ay naging personal. Hindi na ito tungkol sa negosyo o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang pamilya at sa katarungan. Ang dilim ng gabi ay sumakop sa kanilang sasakyan, ngunit sa puso ni Mateo, isang bagong apoy ang nagliliyab. Ang apoy ng paghihiganti at ang pangako na ipagtanggol ang kanyang pamilya sa anumang kapahamakan. Ang dilim ng gabi sa labas ng villa sa Tagaytay ay tila lalong lumalim, nilamon ang huling bakas ng pag-asa. Sa loob ng sasakyan ni Mateo, ang hangin ay puno ng tensyon at matinding takot na tila kasing bigat ng amoy ng nasusunog na gulong at alikabok na naiwan nila sa kanilang pagtakas. Ang matinding pag-iling ng sasakyan sa bawat pagliko ni Mateo ay nagpadagdag sa ligalig ng kanilang puso. Ang mga ilaw ng mga sumusunod na sasakyan, na tila mga mata ng halimaw sa dilim, ay unti-unting lumalapit. Mateo, bumibilis sila. Sigaw ni Elena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga buko-buko ay namumuti. Ang kanyang noo ay pinamumutiktikan ng pawis. Sa kabila ng malamig na hangin na dumadaloy sa bukas na bintana, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa kalsada, ngunit ang kanyang peripheral vision ay laging nakatingin sa rearview mirror. Kailangan nating bumilis pa. Sinusubukan ko, Elena, ngunit hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala habang tinitingnan ang likuran. Ang kanyang katawan ay nakahanda sa anumang mangyayari. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa direksyon ng mga kalaban. Niyakap niya si Lila na nakaupo sa likod, sa pagitan nila ni Elena. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Lila, anak, humawak ka ng mahigpit. Biglang, isang malakas na putok ang narinig. Pak! At ang rear window ng sasakyan ay biglang nabasag. Ang mga piraso ng salamin ay lumipad sa loob. Parang mga maliliit na kristal sa dilim. Ang ilan ay tumama sa likod ng upuan. Ang ilan ay lumanding sa lap ni Lila. Nagulat si Lila at nagsimulang umiyak, ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili. Naku! Sigaw ni Elena. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Ang mga bala ay tumatama na sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng mga putok ay nakakabingi. Mateo, kailangan nating gawin ang isang bagay. Isang pangalawang putok ang narinig, at ang side mirror sa bahagi ni Mateo ay nabasag din. Ang mga tayong sumusunod sa kanila ay tila hindi titigil hanggat hindi nila sila nakukuha. Ang kanilang sasakyan ay isang lumang modelo, ngunit malakas pa rin ang makina. Ngunit laban sa mga sasakyang modernong baril, hindi ito sapat. Elena, magmaneho ka ng diretso sa highway. Susubukan kong pigilan sila. Utos ni Mateo. At kinuha niya ang tire iron na nasa ilalim ng kanyang upuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, ngunit hindi siya susuko.
Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang pamilya. Naramdaman niya ang init ng kanyang dugo, ang galit na nagliliyab sa kanyang puso. Ang pangalan ni Don Emilio ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Habang nagmamaneho si Elena, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang pagiging architect, na laging detalyado at tumpak, ay nagamit niya ngayon sa pagmamaneho. Sa bawat pagliko, sa bawat pagpapabilis, ang kanyang isip ay gumana ng mabilis, hinahanap ang bawat posibleng paraan upang makatakas. Naramdaman niya ang takot, ngunit ang pagmamahal niya kay Lila at ang pagiging determinado ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng lakas. Lila, anak, huwag kang matakot. Kasama mo kami ni Papa, bulong ni Elena, kahit na ang kanyang boses ay tila manipis. Si Lila, sa likod, ay mahigpit na nakayuko sa pagitan ng upuan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa kanyang kulay rosas na toy phone. Ang mga ingay ng putok, ang tunog ng humahagibis na hangin, at ang pagsigaw ng kanyang mga magulang ay tila isang malaking, nakakatakot na pelikula. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ang kanyang isip ay patuloy na gumagana. Naaalala niya ang kanyang lola na laging nagsasabing, "Lila, ang mga mata mo ay parang kamera, laging nakakakita ng lahat." At ngayon, nakikita niya ang lahat, ang maliit na toy phone. Naalala niya kung paano niya ito ginagamit upang hanapin ang kanyang paboritong teddy bear, na si Bantay, tuwing itinatago ito ni Elena bilang isang laro. Kung mawala si Bantay, i-on mo lang ang GPS at makikita mo kung saan siya, sabi ni Elena, na ipinaliwanag ang feature na yon bilang bahagi ng laro. Hindi ito isang totoong GPS, kundi isang laruang bersyon na may limitadong range at pre-programmed locations. Ngunit sa kanyang murang isipan, ito ay gumagana. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng malaking flash sa kanyang isip. Ang kanyang lola, si Elena, ang laging nagtuturo sa kanya na gamitin ang kanyang intuition at ang mga bagay na nasa kanyang paligid. Ang maliit na telepono na ito na laging kasama niya ay hindi lamang isang laro. Ito ay isang koneksyon. Sa kabila ng ingay, ng takot at ng kaguluhan, pinilit ni Lila na kalmay ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng sandali at pagkatapos ay binuksan niya ito ng may determinasyon. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang toy phone. Ang mga buttons sa nito ay parang mga maliliit na perlas sa dilim. Sinimulan niyang pindutin ang mga button na para sa GPS. Isang maliit na ilaw ang umilaw. Hindi niya sigurado kung gumagana ito sa totoong mundo, ngunit sinubukan niya. Inilapit niya ang telepono sa kanyang bibig at sa isang boses na malinaw at matatag, sa kabila ng kanyang nanginginig na katawan, nagsalita siya. "Papa, Mama, at ako ay nasa daan. Sinusundan kami ng masasamang tao. Gusto nila kaming saktan." Isang simpleng pangungusap, ngunit puno ng matinding pagmamakaawa at pag-asa. Pagkatapos niyang magsalita, ibinulsa niya ang telepono sa maliit na shoulder bag ni Elena na nakasabit sa likod ng upuan. Alam niya na ito ang pinakaligtas na lugar. Hindi niya alam kung makakatulong ito, ngunit ito ang tanging bagay na naisip niyang gawin. Samantala, sa command center ng CID, si Tantra Marisa Reyes ay abala sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa isang malaking digital map board ng Tagaytay at Metro Manila. Narinig niya ang huling tawag ni Mateo, puno ng gulo at takot. Ang kanyang SWAT team ay nasa daan pa rin, ngunit tila huli na. "May signal ba kayo mula sa telepono ni Mateo?" Tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. "Wala, ma'am. Tila naka-off ang telepono ni Mr. Alcantara. Siguro ay nawalan ng baterya o sinira ng mga salarin," sagot ng isang opisyal sa computer.
Ang huling lokasyon niya ay ang villa sa Tagaytay. Hindi na namin siya matrack. Napakunot ang noo ni Marisa. Hindi maari. Kailangan nating mahanap sila. May ibang device ba si Mateo na may GPS tracker? Ang sasakyan niya? Sir, isang unidentified signal po ang lumitaw sa screen. Napakaliit, tila hindi isang conventional device. Sabi ng isa pang opisyal habang ipinapakita ang isang maliit na kumikislap na tuldok sa map. Nasa highway po sila, mabilis ang galaw, papunta sa direksyon ng Manila. Ano yan? Tanong ni Marisa. Hindi ko po masabi, ma'am. Hindi ito pangkaraniwang GPS signal. Tila isang toy device o isang bagay na may napakababang power. Sagot ng opisyal, tila nagtataka. Biglang isang audio recording ang lumabas sa speaker. Ito ay maikli, medyo malabo, ngunit malinaw ang boses ng isang bata. Papa, Mama, at ako ay nasa daan. Sinusundan kami ng masasamang tao. Gusto nila kaming saktan. Naramdaman ni Marisa ang isang lamig sa kanyang likod. Lila, bulong niya. Ito ang boses ni Lila, ang toy phone. Naalala niya ang sinabi ni Mateo tungkol sa kanyang anak at sa kanyang toy phone. Ang isang device na itinuturing na laro ay ngayon ang kanilang tanging pag-asa. Subukan ninyong i-amplify ang signal, hanapin ang pinakamabilis na ruta, at ipadala ang SWAT team sa lokasyong yon. Kilos! Utos ni Marisa, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at determinasyon. Ang maliit na tuldok sa map ay naging kanilang gabay. Ang isang 6 na taong gulang na bata, sa kanyang inosente at matalas na isip, ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong mailigtas ang kanyang pamilya. Ang bilis ng sasakyan ay tila walang hangganan. Ang tunog ng mga putok ay patuloy na narinig sa likuran. Ang sasakyan ni Mateo ay nagkaroon na ng maraming tama ng bala. Ang mga gulong ay tila hirap na sa pagtakbo. Sumisilip ang liwanag ng umaga na tila nagbibigay ng kakaibang glow sa gulo. Matagal nang nasa highway at ngayon, papalapit na sila sa labas ng Metro Manila sa isang lugar na puno ng luma at abandonadong mga gusali, mga bodega at mga pabrika. Mateo, naubusan na tayo ng gasolina. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang fuel gauge ay nasa empty. Ang sasakyan ay bumabagal na, humihinga ng mabigat tulad ng isang hayop na sugatan. Hindi maari, sigaw ni Mateo habang pinipilit na paandarin ang makina. Ngunit wala na. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa harap ng isang luma at kalawangin na gate ng isang abandonadong warehouse. Paak! Paak! Patuloy ang putok ng baril mula sa likuran. Ang mga sasakyan ng mga salarin ay huminto sa likuran at agad na bumaba si Dante at ang kanyang mga tauhan, ang kanilang mga armas ay nakatutok sa sasakyan ni na Mateo. Lumabas kayo! Mateo Alcantara, tapos na ang pagtakas ninyo! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kasiyahan. Naramdaman ni Mateo ang lamig ng takot sa kanyang lalamunan. Napansin niya ang kinang ng metal ng mga baril sa liwanag ng umaga. Hawak niya si Lila ng mahigpit. Elena, anong gagawin natin? Hindi ko alam, Mateo. Ngunit hindi ko hahayaang saktan nila si Lila. Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang shoulder bag kung saan nakatago ang toy phone shoes ni Lila. Sa isang iglap, binuksan ni Dante ang pintuan ng sasakyan. Lumabas na kayo! Ngayon na! Pinilit ni na Mateo at Elena na kalmahin ang kanilang sarili. Dahan-dahan, lumabas sila mula sa sasakyan. Hawak si Lila sa gitna nila, na tila isang panangga. Ang maliit na bata ay nakatingin sa mga nakamaskarang lalaki. Ang kanyang mga mata ay malaki, ngunit walang takot. Sa halip, may isang uri ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ibigay ninyo sa akin ang bata,
At baka mabuhay pa kayo, utos ni Dante. Ang kanyang armas ay nakatutok kay Mateo. Hinding-hindi ko ipapaubaya ang aking anak sa inyo. Sigaw ni Mateo at humakbang siya sa harapan. Sinubukang protektahan si Elena at Lila. Tanga! Sige, patayin silang lahat. Sigaw ni Dante at naghanda na ang kanyang mga tauhan. Ang tunog ng mga putok ng baril ay sumabog sa hangin. Niyakap ni na Mateo at Elena si Lila ng mahigpit, ginawa ang lahat upang protektahan siya mula sa mga bala. Ang tunog ng mga bullets na tumatama sa metal, ang pagsigaw ng mga tao. Ang buhay nila ay nakasalalay sa isang sandali. Ngunit bago pa man magpatuloy ang pag-atake, isang malakas na tunog ng sirena ang biglang umalingaw-ngaw. Wii-wo! Wii-wo! Biglang nagulat si Dante at ang kanyang mga tauhan. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng pulisya ay kumikislap sa dilim at ilang mga sasakyan ng SWAT ang mabilis na papalapit. Si Marisa Reyes at ang kanyang SWAT team ay dumating. Ibagsak ang mga armas ninyo. CIDG, kayo ay nakubkob na. Sigaw ni Marisa sa kanyang megaphone. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nagkaroon ng gulo sa kampo ni Dante. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagulantang. Ang ilan ay nagtatangkang lumaban. Nagsimula ang isang matinding palitan ng putok. Paak! 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 Ang buong lugar ay naging isang war zone. Ang mga SWAT officers ay gumalaw ng mabilis at tumpak. Bawat isa ay may taktikang sinusunod. Ang mga bala ay nagliliparan. Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw. Si Mateo, Elena at Lila ay nakayuko sa likod ng sasakyan. Sinasamantala ang kaguluhan upang magtago. Niyakap ni Mateo si Lila. Ang kanyang bibig ay binubulungan ng mga salitang pagpapatahan. Ligtas na tayo, anak. Ligtas na tayo. Si Dante, na galit dahil sa pagdating ng pulis, ay sinubukang lumaban. Ngunit siya ay nalagay sa isang malaking kaguluhan. Isang SWAT officer, ang mabilis na sumugod, at pagkatapos ng isang maikling pakikipaglaban, si Dante ay napatumba. Ang kanyang armas ay bumagsak sa lupa. Agad siyang pinusasan. Isa-isa, ang mga tauhan ni Dante ay sumuko o nabihag. Ang putok ng baril ay unti-unting nawala at ang tahimik na umaga ay muling bumalik. Ngunit ngayon, ito ay puno ng mga sirena ng pulis, ambulansya at ang tunog ng mga radyo ng mga opisyal. Sa malayo, sa isang private airport sa labas ng Maynila, si Don Emilio Santos ay abala sa paghahanda para sa kanyang paglipad. Akala niya, ligtas na siya. Akala niya, nagawa na ni Dante ang kanyang trabaho. Ngunit biglang, ang isang commotion ay narinig. Isang grupo ng mga pulis na pinamumunuan ng isang opisyal na may matinding tingin ang sumugod sa kanyang private jet. Don Emilio Santos, kayo ay inaresto sa salang attempted murder, kidnapping, at organizing a criminal syndicate. Sigaw ng opisyal, napakunot ang noo ni Don Emilio. Ano ang sinasabi ninyo? Sino kayo? Alam ninyo ba kung sino ako? Alam namin, Mr. Santos, at tapos na ang laro ninyo, sagot ng opisyal, at agad nilang pinosasan si Don Emilio. Ang mukha ng tycoon ay nalukot sa galit at pagtataka. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Ang isang matalinong negosyante na tinitingala ng marami ay nabulgar bilang isang walang awang kriminal. Sa warehouse, lumabas sina Mateo, Elena at Lila mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa pagod at takot, ngunit sila ay ligtas. Lumapit si Marisa Reyes sa kanila. Ang kanyang mukha ay may bahid ng ginhawa. Ayos po ba kayo, Mr. Alcantara, Miss Valera, Lila? Tanong ni Marisa. Tumango si Mateo, niyakap si Lila ng mahigpit. Salamat, Chief Marisa. Salamat sa pagdating ninyo. Akala ko katapusan na namin. Salamat sa inyo, Mr. Alcantara. At lalong-lalo na kay Lila, sabi ni Marisa, ngumiti kay Lila. Ang maliit na toy phone niya ang nagligtas sa inyo. Salamat, Lila.
Ikaw ang tunay na bayani. Ngumiti si Lila. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit ngayon ay may bahid na ng ginhawa. Hawak niya ang kanyang kulay rosas na toy phone na tila isang tropeyo. Ang kanyang inosenteng paglalaro ay naging susi sa pagligtas ng kanyang pamilya at sa pagbubulgar sa isang malaking network ng krimen. Ang gabi ay tapos na at ang bagong umaga ay nagsimula na, puno ng pag-asa at katarungan. Ang mga sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa madaling araw, na tila mga humihikbing espiritu na lumilipad sa kalangitan, habang dinadala sina Mateo, Elena, at Laila sa St. Luke's Medical Center sa Global City. Ang ospital, na kilala sa kanyang modernong pasilidad at propesyonal na serbisyo, ay naging kanlungan nila matapos ang nakakapanindig balahibong habulan at sagupaan. Ang amoy ng disinfectant at malinis na linen ay pumuno sa himpapawid, kaiba sa amoy ng pulbura, at takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanila. Ang puting pader ng silid na kanilang kinaroroonan ay tila sumasalamin sa kanilang mga mukha na maputla at pagod. Si Mateo, bagamat may ilang galos at pasa sa kanyang katawan mula sa pakikipaglaban, ay nakahinga ng maluwag. Ang kanyang braso ay may benda at ang kanyang labi ay bahagyang may sugat, ngunit ang sakit sa pisikal ay walang-wala kung ihahambing sa bigat na kanyang naramdaman kanina sa takot na mawala ang kanyang pamilya. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Lila na mahimbing na natutulog. Ang kanyang kulay rosas na toy phone ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Sa bawat pagtingin niya sa kanyang anak, isang matinding pasasalamat at pagsisisi ang bumabalot sa kanya. Kung hindi dahil sa matalas na mata at inosenteng isip ni Lila, wala na sana siya ngayon. Marahil, magiging isa na lamang siya sa mga statistik ni Don Emilio Santos. Ang kanyang buhay, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay muntik nang mawala. Ngunit ang mas mahalaga, ang buhay ng kanyang anak ay nasa panganib dahil sa kanyang pagiging bulag sa kanyang ambisyon. Si Elena, sa kabilang banda, ay may mga pasa rin, lalo na sa kanyang braso at hita, ngunit nanatili siyang matatag. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok kay Lila, sinisigurong ligtas ang bata. Naramdaman niya ang matinding pagod, ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang pagiging malapit niya kay Mateo sa loob ng huling 2 araw ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit ng hindi sinasadya sa sasakyan, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng puno ng takot para sa kanilang anak. Ito ay isang uri ng pilit na pagkalapit, ngunit mayroon din itong bahid ng muling pagkakakonekta. Hindi pa niya napapatawad si Mateo, ngunit sa mga sandaling iyon, ang galit ay napalitan ng pag-aalala at pagtutulungan. Si Lila, ang pinakamahirap na dumaan sa lahat ng iyon, ay pisikal na ayos. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagpapakita ng isang malalim na trauma. Sa kanyang paggising, naramdaman niya ang pagkabalisa, tila nanginginig sa bawat malakas na tunog. Ang mga imahe ng mga nakamaskarang lalaki, ang putok ng baril, at ang takot sa mga mata ng kanyang mga magulang ay hindi mawala sa kanyang isip. Ngunit sa tuwing niyayakap siya ni Mateo at Elena, naramdaman niya ang seguridad. Ang toy phone niya ang naging kanyang komportableng kasama, isang patunay ng kanyang katapangan at presensya sa gitna ng kaguluhan. Dumating si Mang Tonyo sa ospital, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Para sa kanya, ang pamilya Alcantara ay kanyang sariling pamilya. Salamat sa Diyos, Sir Mateo, Ma'am Elena, Lila, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanluluha. Akala ko po, hindi na ako makakabalik sa inyo. Ipinakita ni Mang Tonyo ang kanyang tapat na pagmamahal sa pamilya, na siyang nagpapatunay na hindi lahat ng tao ay may masamang hangarin. Dumating din si Marisa Reyes. Ang kanyang uniforme ay may bahid ng alikabok at pagod mula sa operasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay at ginhawa.
Mabuti at ligtas kayo, sabi niya, at agad siyang lumapit kay Lila, hinaplos ang ulo ng bata. Ikaw ang tunay na bayani, Lila. Ipinangako niya na bibigyan nila si Lila ng psychological debriefing upang matulungan ang bata na makabangon mula sa trauma. Ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Don Emilio Santos ay kumalat sa buong bansa na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga headline ng mga pahayagan ay napuno ng kanyang mukha na dating larawan ng isang respetadong tycoon, ngunit ngayoy larawan ng isang kriminal. Ang maskaradong demonyo ng Manila ang nakasulat sa isang pahayagan na sumasalamin sa galit at pagtataka ng publiko. Sa mga news channel, ang mga reporters ay abala sa pag-uulat tungkol sa biglaang pagbagsak ng isang tinitingalang personalidad. Ang mga tao sa Pilipinas ay nabigla at galit. Si Don Emilio Santos, na laging nasa mga social events at charity functions, na laging nagbibigay ng mga speech tungkol sa paglilingkod sa bayan, ay nabuking na isang mastermind ng isang sindikato ng mga kriminal. Ang kanyang kaso ay naging pinakamalaking skandal ng dekada. Ilang linggo matapos ang insidente, nagsimula ang pagdinig ng kaso sa Sandigan Bayan, ang korte na may jurisdiksyon sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian ng mga opisyal ng pamahalaan at, sa mas malawak na konteksto, mga kasong may malaking epekto sa publiko. Ang bulwagan ng hukuman ay napuno ng mga reporter, mga legal experts, at mga miyembro ng publiko na nagnanais na masaksihan ang katarungan. Ang init ng ilaw ng kamera ay tila nagdaragdag sa tensyon sa loob ng silid. Si Don Emilio Santos ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng pagmamataas. Ang kanyang mga abogado, pawang mga kilala at mayayamang legal experts, ay abala sa pagtatanggol sa kanya. Ginagamit nila ang lahat ng kanilang impluwensya at pera upang subukang palayain ang kanilang kliyente. Hindi kami nagkasala. Ang paulit-ulit na pahayag ni Don Emilio na tila hindi makapaniwala na siya ay nahuli. Ako ay biktima lamang ng paninira. Ngunit ang pagdinig ay nagpatunay na iba ang katotohanan. Isa-isang tinawag ang mga saksi. Si Celeste Mendoza ang unang tumistigo. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng takot at pagsisisi. Isinalaysay niya kung paano siya pinilit ni Don Emilio na lasunan si Mateo. Wala po akong choice. Binantaan nila ang pamilya ko. Wala po akong nagawa kundi sumunod. Sabi niya. Ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy. Ikinuwento niya ang proseso, ang paglalagay ng tableta, ang kanyang takot, at ang kanyang huling pag-uusap sa hitman na si Dante. Sumunod si Mateo Alcantara. Buong tapang niyang isinalaysay ang gabi sa Las Pinas. Kung paano napansin ni Lila ang kakaibang kilos ni Celeste at kung paano niya ipinagpalit ang sopas. Ang kanyang malinaw at detalyadong testimony ay nagbigay ng bigat sa kaso. Kung hindi dahil sa anak ko, patay na sana ako ngayon. Aniya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pagkatapos, si Marisa Reyes. Buong profesionalismo niyang ipinaliwanag ang malawak na network ng sindikato ni Don Emilio, ang modus operandi ng grupo, at kung paano ang mga nakaraang aksidente ng mga mayayamang negosyante ay konektado sa kanya. Ipinakita niya ang mga documents na nagpapatunay sa mga financial transactions at mga shell corporations na ginamit ni Don Emilio upang itago ang kanyang mga krimen. Ngunit ang pinakasentro ng pagdinig ay ang testimony ni Lila. Sa isang espesyal na session kung saan ang kapaligiran ay ginawang mas child-friendly, si Lila ay lumitaw. Suot ang isang puting dress. Ang kanyang buhok ay nakatirintas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malaki at matalas. Sa kanyang inosenteng pananalita, ngunit puno ng detalye, isinalaysay niya kung paano niya nakita si Celeste na naglagay ng maliit na puting candy sa sopas ng kanyang papa. Walang pagdadalawang isip, walang pagtatago. Ang kanyang innocence ay naging pinakamakapangyarihang ebidensya.
At pagkatapos, ang sandaling nagpabago sa takbo ng kaso. Ipinatugtog ni Marisa Reyes ang audio recording mula sa kulay rosas na toy phone ni Lila. Ang malabo ngunit malinaw na boses ni Celeste na humihikbi at nagsasabing, "Wala po akong choice." Binantaan nila ang pamilya ko. Ang boss ang naguutos. At ang malamig na boses ng lalaki na nagsasabing, "Walang pakialam ang boss sa mga bata. Trabaho lang, Celeste. Kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo, tapusin mo na." Ang boses ng lalaki ay kinilala bilang boses ni Dante, ang hitman ni Don Emilio. Ang bawat salita ay tumagos sa bulwagan ng hukuman, nagdulot ng lamig sa lahat ng nakarinig. Kahit ang mga abogado ni Don Emilio ay natigilan. Ang mukha ni Don Emilio ay namutla. Ang kanyang pagmamataas ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Ang toy phone recording ay ang smoking gun. Ito ay hindi lamang nagpapatunay na si Celeste ay pinilit, kundi nagpapatunay din na merong isang boss na nag-uutos at nagbigay ng direktang koneksyon kay Don Emilio Santos. Matapos ang mahabang pagdinig, ang hatol ay binasa. Guilty. Si Don Emilio Santos ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon. Attempted murder, fraud, at organizing a criminal syndicate. Siya ay sinintensyahan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang mga tauhan, kabilang si Dante, ay nakatanggap din ng kaukulang parusa. Ang Sandigan Bayan ay nagkaroon ng standing ovation para sa hatol na ibinigay. Ang katarungan ay nananaig. Ang kaso ni Don Emilio Santos ay naging talk of the town. Ang mga podcasts, social media platforms, at news programs ay patuloy na nag-uulat at nagkokomento. Ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang pagkabigla at galit sa pagkatuklas ng tunay na katauhan ng isang tao na kanilang tinitingala. Maraming nagsimulang magtanong, gaano karami pa ang tulad ni Don Emilio sa lipunan? Sino pa ang nagtatago sa ilalim ng maskara ng kabutihan? Si Marisa Reyes ay naging isang pambansang bayani. Ang kanyang dedikasyon, ang kanyang talino sa pag-iimbestiga, at ang kanyang katapangan sa pagharap sa isang makapangyarihang kriminal ay pinuri ng publiko. Siya ay inanyayahan sa iba't ibang talk shows, binigyan ng mga parangal, at ang kanyang mukha ay lumabas sa mga magazine. Ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. "Hindi po ako ang bayani," sabi niya sa isang interview. "Ang buong koponan po, at higit sa lahat, si Lila." Ang isang bata na may matalas na intuwisyon ang nagbigay sa atin ng pagkakataong mabuking ang sindikatong ito. Matapos ang lahat ng kaguluhan, isang bagong kabanata ang nagsimula para kina Mateo, Elena at Lila. Si Mateo na naglaan ng buong buhay niya sa negosyo at pagpapalaki ng kanyang kayamanan ay nagkaroon ng malalim na pagbabago. Ang ospital, ang pagtakas, ang pagdinig sa hukuman, at higit sa lahat, ang mga mata ni Lila ang nagmulat sa kanya sa tunay na kahulugan ng buhay. Araw-araw, nakita ni Elena ang pagbabago kay Mateo. Hindi na siya ang dating negosyanteng laging nakatutok sa kanyang telepono. Ngayon, ang kanyang mga mata ay laging nakatuon kay Layla. Naglalaro siya ng board games, kasama ang anak niya, binabasa ang mga paboritong fairy tales ni Layla, at sinasagot ang bawat inosenteng tanong ng bata. Tumutulong din siya sa mga gawain sa bahay, isang bagay na hindi niya ginagawa noon. Ang kanyang paghingi ng tawad sa mga pagkukulang niya ay hindi na lamang salita, kundi gawa. Isang gabi, habang naghahaapunan sila, nagkaroon sila ng isang mahaba at malalim na pag-uusap. "Elena," panimula ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo at kay Lila. Pinili ko ang ambisyon kaysa sa inyo, ngunit ang lahat ng nangyari ay nagmulat sa akin. Ang pera at kapangyarihan ay walang halaga kung wala kayo." Tumingin si Elena kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagdududa, ngunit nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata.
Mateo, marami akong sakit na dinala sa loob ng maraming taon. Ang pagiging absent mo, ang pagiging bulag mo sa amin. Napakahirap para sa akin. Alam ko, sagot ni Mateo, at hinawakan niya ang kamay ni Elena. At handa akong bayaran ng lahat ng yon. Handa akong magsimula muli. Hindi ko sinasabi na magiging madali, ngunit handa akong gawin ang lahat para sa iyo at para kay Lila. Sa mga mata ni Elena, nakita niya ang isang Mateo na matagal nang nawala. Ang Mateo na minahal niya noon. Ang Mateo na may simpleng pangarap na magkaroon ng isang masayang pamilya. Ang mga sugat ay malalim, ngunit ang pagbabago ni Mateo ay tunay. Ang kanilang pagmamahalan na matagal nang natabunan ng mga alikabok ng nakaraan ay unti-unting muling nagliliyab. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Mateo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malambing ngunit matatag. Ngunit huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Kailangan natin ng isang pamilya na buo, na laging naroon para sa isa't isa. Ngumiti si Mateo, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hinding-hindi ko na kayo bibitawan, Elena. Pangako. Ang kanilang desisyon na bigyan ng kanilang sarili ng isa pang pagkakataon ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula, isang muling pagbuo ng isang pundasyon na minsan ay nabuwag. Sa pagkilala sa pambihirang intuwisyon at katapangan ni Lila, nagpasya si Mateo na gumawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sariling negosyo. Itinatag niya ang Kway Lila, Trukgiak Treto, Lila Foundation, Children's Intuition, isang non-profit organization na may layuning suportahan ang edukasyon ng mga batang kapuspalad sa buong Pilipinas. Ang pangalan ng foundation ay parangal kay Lila na siyang nagpakita ng kahalagahan ng pakikinig sa boses ng mga bata. Ang Lila Foundation ay hindi lamang nagbibigay ng mga scholarship at school supplies. Naglulunsad din sila ng mga programa upang turuan ang mga magulang at tagapag-alaga tungkol sa kahalagahan ng pakikinig sa mga intuition ng mga bata, sa pagkilala sa kanilang mga nararamdaman, at sa pagbibigay ng ligtas na espasyo para sa kanila na magsalita. Ito ay isang pagkilala sa ideya na ang mga bata, sa kanilang inosenteng pananaw, ay madalas na nakakakita ng mga katotohanan na hindi nakikita ng mga matatanda. Si Lila, sa kanyang natural na pagiging inosente, ay naging simbolo ng foundation. Ang kanyang kwento ay isinalaysay ng may pag-iingat na binibigyang diin ang kanyang katapangan at ang aral na maaring matutunan mula sa kanya. Ang kanyang kulay rosas na toy phone na itinago niya bilang isang memento ay nagpapaalala sa lahat na ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay maaaring maging susi sa isang mas malaking katotohanan. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Para kay Mateo, ang Lila Foundation ang kanyang bagong pasyon. Hindi na ito tungkol sa pagpapalaki ng kanyang yaman, kundi sa paggawa ng isang positibong impluensya sa lipunan. Ito ang kanyang paraan ng pagtubos sa kanyang mga pagkakamali, ng pagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Sa bawat batang natutulungan ng foundation, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na gumagaling. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng mas malalim na layunin. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit ang mga ito ay unti-unting nagiging mga peklat na nagsisilbing paalala ng mga aral na kanilang natutunan. Ang pamilya Alcantara, na minsan ay nabuwag, ay muling nagkakaisa, mas matatag, mas matapang, at mas puno ng pagmamahal. Ang katarungan ay nananaig, at ang kapayapaan ay unti-unting bumabalik sa kanilang mga buhay. Dala ang pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap. Ilang taon na ang lumipas mula nang huling bumangon ng araw sa ibabaw ng nagngangalit na karagatan ng Tagaytay, bitbit ang takot at kaguluhan. Ngayon, sa Palawan, ang bawat pagsikat ng araw ay sumasalubong sa pamilya Alcantara ng isang payapang pagmumuni-muni.
Isang bagong simula na malayo sa alingawngaw ng nakaraan. Ang kanilang tahanan, isang simpleng bahay bakasyunan na gawa sa pinaghalong kahoy at bato, ay nakatayo sa isang bahagi ng baybayin ng El Nido, Palawan. Hindi ito kasing enggrande ng mansyon ni Mateo sa Forbes Park, ngunit ito ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan na kailanmay hindi na ibigay ng anumang kayamanan. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng banayad na simoy ng hangin mula sa dagat, ang malambing na tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan, at ang matamis na huni ng mga ibon na nagtatago sa malalagong halamanan. Ang amoy ng sariwang asin at basa-basang lupa ay pumupuno sa kanilang mga baga, na tila naglilinis ng anumang bakas ng lumipas na kaguluhan. Para kay Mateo, ang paglipat sa Palawan ay hindi lamang isang pagbabago ng lokasyon, kundi isang pagbabago ng buong pagkatao. Ang dating Mateo Alcantara, ang tycoon ng real estate, na laging abala sa kanyang telepono at mga board meetings, ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang Mateo na mas tahimik, mas mapagmasid, at higit sa lahat, mas malapit sa kanyang pamilya. Hindi niya tuluyang tinalikuran ang kanyang imperyo sa negosyo. Nag-iwan siya ng isang maliit na bahagi na pinamamahalaan ng kanyang pinagkakatiwalaang koponan, na nakatuon sa mga proyektong may kinalaman sa responsibilidad sa lipunan at kapaligiran. Ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay inilaan sa Lila Foundation, ang organisasyong itinatag niya para sa mga bata. Ang kanyang mga umaga ay hindi na nagsisimula sa pagbabasa ng stock market reports o pakikipag-usap sa mga investors. Sa halip, nagsisimula ito sa paglalakad sa dalampasigan kasama si Laila, na ngayon ay 9 na taong gulang. Ang kanyang mga paanan ay lumulubog sa buhangin, naghahanap ng mga seashells at nagmamasid sa paglipad ng mga ibon. "Papa, tingnan mo ang seashell na to. Ang ganda ng kulay," sabi ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na dati bihirang marinig. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaligayahan, hindi na ang pagkabahala at pagmamasid na laging naroon noon. Ang pagiging malapit sa kalikasan ang nagbigay kay Mateo ng bagong layunin. Siya ay aktibong nakikilahok sa mga proyekto ng pagliligtas sa kalikasan sa Palawan. Nakikipagtulungan siya sa mga lokal na mangingisda upang turuan sila sa mga paraan ng sustainable fishing. Sumasama rin siya sa mga grupo ng mga marine biologists sa pagtatanim ng mga mangroves at sa paglilinis ng mga coral reefs. Ang bawat piraso ng plastik na kanyang nakukuha sa ilalim ng dagat, bawat bagong mangrove na kanyang itinatanim, ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan na hindi kailanman naibigay ng anumang real estate deal. "Alam mo, Elena," sabi ni Mateo isang hapon habang magkasama silang nag-iinom ng kape sa balkonahe, habang pinapanood si Lila na naglalaro sa dalampasigan. "Dati, akala ko ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karaming gusali ang maitatayo mo, kung gaano kalaki ang yaman mo. Ngayon, nakikita ko na ang tunay na tagumpay ay kung gaano kalaki ang kapayapaan sa puso mo at kung gaano ka kalapit sa mga taong mahal mo." Ngumiti si Elena. Ang kanyang kamay ay hinawakan ng kamay ni Mateo. "Kaya nga tayo nandito, Mateo, hindi para makalimot, kundi para magsimula muli." Ang kanilang pag-ibig, na minsang nasira ng ambisyon at kapabayaan, ay muling umusbong, mas matatag at mas malalim kaysa dati. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ito ay naging mga peklat na nagpapaalala sa kanila ng kanilang pinagdaanan at ng mga aral na kanilang natutunan. Si Elena Valera, na minsay isang arkitekto na nakatutok sa mga modernong disenyo ng gusali, ay ngayon ay isang masining na tagapangalaga ng kultura ng Palawan. Binuksan niya ang isang maliit na art gallery sa sentro ng El Nido na pinangalanan niyang Sining ng Pulo.
art of the island. Ang gallery ay hindi lamang nagtatampok ng kanyang sariling mga likha, mga abstraktong paintings na inspirasyon ng kagandahan ng Palawan, kundi pati na rin ang mga gawa ng mga lokal na artista. Ang kanyang mga paintings ay puno ng buhay, na sumasalamin sa mga kulay ng karagatan, ng mga isda, at ng mga bulaklak sa isla. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Araw-araw, ang sining ng pulo ay nagiging isang sentro para sa mga lokal na komunidad, lalo na sa mga bata. Nagho-host si Elena ng mga art workshops para sa mga bata na tinuturuan silang ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng sining. Ang kanyang malumanay na boses at ang kanyang pagiging creative ay nakakaakit sa mga bata na sabik na natututo mula sa kanya. Para kay Elena, ang pagtuturo ng sining ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang pagnanasa. Ito ang kanyang paraan upang makakonekta sa mga tao at makapagbahagi ng kagandahan ng kanyang mundo. Mama, pwede po ba akong mag-paint ngayon? Tanong ni Lila isang hapon habang papalapit sa kanyang ina sa gallery. Ngumiti si Elena. Oo naman anak, ano ang gusto mong i-paint ngayon? Ang sunset po. Yung nakita natin kagabi, ang ganda po. Sagot ni Lila, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Si Lila, na ngayon ay 9 na taong gulang, ay lumaki ng mas masaya at mas kumpiyansa. Bagamat nanatili ang kanyang pagiging obserbahan at matalas na intuwisyon, hindi na ito nababalutan ng takot. Ngayon, ginagamit niya ang mga ito sa isang positibo at creative na paraan. Madalas niyang ginugugol ang kanyang oras sa pagtulong kay Elena sa gallery, sa pag-aayos ng mga art materials, at sa pakikipag-usap sa mga visitors. Siya rin ay madalas nakasama ni Mateo sa kanyang mga exploration sa dalampasigan, nakikipagkwentuhan tungkol sa mga isda, mga coral, at ang mga misteryo ng karagatan. Ang isang hapon, habang naglalakad sina Mateo at Lila sa dalampasigan, nakita nila ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng volleyball. Papa, pwede po ba akong sumama sa kanila? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Mateo. Sige anak, ingat ka. Ang dating Lila ay marahil ay mag-aalangan. Ngunit ngayon, siya ay mas handa ng makipag-ugnayan sa ibang tao, mas bukas sa mundo. Pinanood ni Mateo ang kanyang anak na masayang nakikipaglaro. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng kanyang dating buhay. Ang hapon sa Palawan ay unti-unting lumabo sa ginto at kahel na kulay, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang langit ay naging isang obra maestra ng kulay na sumasalamin sa kristal na tubig ng karagatan. Ang banayad na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng asin at ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak sa isla. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan na tila isang malambing na lulabay. Nakatayo si Mateo sa dalampasigan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Elena. Sa kanilang harapan, si Lila, na ngayon ay 9 na taong gulang, ay masayang nagtatakbo sa buhangin. Hinahabol ang mga alon na humahampas sa kanyang mga paanan. Ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng sumisikat na araw. Hawak niya ang isang seashell na nakita niya at ipinagmamalaki niya ito sa kanyang mga magulang. Tinitigan ni Mateo ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pasasalamat. Salamat, Lila. Bulong niya sa hangin. Salamat sa pagligtas sa akin. Ngunit hindi lamang ang kanyang buhay ang nailigtas ni Lila. Nailigtas din ni Lila ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pagkatao, ang kanyang inosenteng pagmamasid, ang kanyang tapang na magsalita, ang kanyang kakayahang makakita ng lampas sa ibabaw, ang nagpabago sa buong mundo ni Mateo.
Naalala niya ang kanyang dating buhay sa Makati. Ang mga matataas na gusali, ang trapiko, ang walang katapusang pagtugis sa pera at kapangyarihan. Akala niya, iyon ang sukatan ng kaligayahan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang sunset kasama ang kanyang pamilya, nalaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito na sa mga bilyong piso, hindi ito na sa mga board meetings, at hindi ito na sa mga trophies ng tagumpay. Ito ay nasa simpleng sandali na kasama mo ang mga taong mahal mo. Ang tunog ng pagtawa ng iyong anak, ang init ng kamay ng iyong asawa, ito ay nasa kapayapaan na hatid ng sariwang hangin at ng paglubog ng araw. Hinawakan ni Mateo nang mas mahigpit ang kamay ni Elena. Tumingin siya sa kanyang asawa at nakita niya ang kapayapaan at kaligayahan sa mga mata nito. Matagal na silang pinaghiwalay ng kanyang ambisyon, ngunit ngayon, sila ay muling nagkaisa. Mas matatag, mas malakas. Mahal kita, Elena. Bulong niya. Ngumiti si Elena. Mahal din kita, Mateo. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang matandang alak na habang tumatagal ay lalong nagiging masarap at malalim. Samantala, patuloy ang pagtakbo ni Lila sa dalampasigan. Ang kanyang figura ay nagiging isang silweta sa ilaw ng sunset. Sa kanyang kamay, mayroon siyang maliit na kulay rosas na toy phone na itinago niya bilang isang memento. Ito ay hindi lamang isang laro. Ito ay isang paalala ng kanyang katapangan, ng kanyang pag-iisip, at ng kanyang kakayahang makakita ng lampas sa nakikita ng mga mata. Ang Lila Foundation, Children's Intuition, ay patuloy na lumalago, na nagiging isang pambansang kilusan. Sa loob ng ilang taon, nakatulong ito sa libu-libong bata sa buong Pilipinas na nagbibigay ng edukasyon, psychological support at pag-asa. Ang bawat batang natutulungan ng foundation ay isang buhay na patunay sa aral na natutunan mula kay Lila. Ang kahalagahan ng pakikinig sa intuisyon ng mga bata, ang kahalagahan ng pagmamahal, at ang kakayahang magbago para sa ikabubuti. Ang kwento ni Lila ay nagpatunay na ang isang simpleng bata, sa kanyang inosenteng pananaw, ay maaaring maging susi sa pagbabago ng buhay at sa pagbubunyag ng isang mas malaking katotohanan. Ang pamilya Alcantara, na minsan ay nasa gitna ng kaguluhan, ay nakatagpo ng kanilang sariling biniwang bagong umaga sa Palawan. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng pamilya, ng pagpapatawad, at ng kakayahang matuklasan ang tunay na kayamanan ng buhay na hindi nasusukat ng pera o kapangyarihan, kundi ng pagmamahal, kapayapaan, at kaligayahan na ibinibigay ng bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Ang Sunset Kiss Sea o Posi sa Palawan ay hindi lamang isang pagtatapos ng araw, kundi isang walang hanggang paalala ng isang bagong simula. Isang bagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal.